Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-importanteng konsepto sa cybersecurity, ang Zero Trust Model. At para malinaw agad ha, hindi ito basta-basta isang produkto lang na bibilhin mo. Ito ay isang kompletong pagbabago sa ating diskarte at pilosopiya pagdating sa security. So ayan, bago natin himayin yung mismong solusyon, napakahalaga na maintindihan muna natin yung problema. Kasi, bakit ba natin kailangan ng bagong approach? Ano ba yung mali o yung kulang sa mga lumang paraan ng security? Isipin nyo to. Dati, ang security natin parang isang kastilyo. May mataas na pader, may moat, yan yung tinatawag nating perimeter. Ang rule, simple lang. Lahat ng nasa loob, trusted. Lahat ng nasa labas, hindi. Pero ngayon, wala na yung pader na yan. Gumuho na. Kasi isipin mo, dahil sa cloud, sa remote work, sa paggamit natin ng personal devices, ang mga users at data natin kalat na. Hindi na sila lahat nasa loob ng kastilo. At yung mga kalaban, yung mga attackers, alam nila yan. So anong tinatarget nila? Hindi na yung pader. Ang tinatarget nila, yung mga tao sa loob, yung identities natin. Through phishing, alam niyo na yun yung mga faking email para makuha ang password mo, at diretsyong pagnanakaw ng credentials. So dahil sa mga bagong hamon na yan, malinaw na kailangan din natin ng bago at modernong pananaw sa security. At dito na nga pumapasok ang Zero Trust. Okay, so ano nga ba tong Zero Trust na to? Ang pinaka-core concept niya, sa totoo lang, simple lang. Ito yung prinsipyo na wala kang dapat pagkatiwalaan by default. Walang trusted network, walang trusted user, kahit sino ka pa, user, device, application, at kahit nasaan ka pa, nasa loob man o labas ng opisina, kailangan mong patunayan sa bawat isang access request na mapagkakatiwalaan ka. Every single time. At kung may isang linya lang kayong tatandaan sa buong usapan natin ngayon, eto na yon. Never trust, always verify. Huwag na huwag magtiwala, palaging mag-verify. Yan mismo ang puso, ang kaluluwa ng Zero Trust. Okay, para mas maintindihan natin kung paano ito gumagana sa practice, may 3 core principles na kailangan nating malaman. Isipin nyo na ito yung mga rules of the game ng Zero Trust. Unang-una, at ito siguro ang pinaka-importante sa lahat, verify explicitly. Anong ibig sabihin yan? Simple lang, bawat isang attempt na mag-access ng kahit anong resource, kahit gaano pa yan kaliit, kailangan dumaan sa striktong proseso ng authentication at authorization. Walang exception. At ang tanong, paano natin ginagawa yung explicit verification na yan? Well, tumitingin tayo sa lahat ng available signals or data points. Sino ba yung user? Nasaan siya? Anong device ang gamit niya? At healthy ba o secure yung device na yon? Ano ba yung normal na behavior niya? At ano yung risk level ng request niya at this very moment? Based sa lahat ng signals na yan, doon natin ipapatupad yung tinatawag na conditional access policies. Para siyang if-then statement. For example, if yung user ay nag-access from a new location and gumagamit ng unmanaged device, then hihinga natin siya ng extra proof of identity tulad ng multi-factor authentication or MFA. So ito yung buong proseso. In a nutshell, may access, pagkatapos, i-verify natin lahat ng signals at base sa analysis na yon, i-enforce natin yung tamang policy. Pwedeng payagan, pwedeng i-block, o pwedeng humingi pa ng additional verification. Ganyan kasimple pero ganyan din ka-powerful. Okay, let's move on. Principle number 2. Ito naman ang use least privilege access. Ang konsepto nito sobrang prangka. Bigyan mo lang ang user ng minimum access na kailangan niya para gawin yung trabaho niya. Sakto lang, walang labis, walang kulang. So, bakit to sobrang crucial? Kasi kapag ginawa natin to, napapaliit natin yung attack surface. Ibig sabihin, kung sakali mang may isang account na makompromise, yung pwedeng gawing pinsala ng attacker ay limitado lang doon sa access ng account na yon. Hindi siya makakagalaw sa ibang systems. Paano to ginagawa? Well, nandyan yung Role-Based Access Control or RBAC kung saan nakabase sa role mo yung access mo. At para sa mga powerful accounts like administrators, meron tayong tinatawag na Privileged Identity Management or PIM. Ito'y para sa just-in-time or JIT access, bale, binibigyan ka lang ng admin rights pansamantala para lang sa specific na task at pagkatapos, babawiin din agad. At yung pangatlong prinsipyo, ito yung talagang mindset shift. Ito ang assume breach. Anong ibig sabihin nito? Isipin mo na lang na may nakapasok ng attacker sa network mo. O kung wala pa, isipin mo na lang na anytime may makakapasok. Hindi ito pagiging paranoid, ito ay pagiging prepared.
So, dahil ang assumption na natin ay may kalaban na sa loob, ang goal natin ngayon ay i-minimize yung blast radius, yung lawak ng pinsalang kaya niyang gawin. Dito na pumapasok ang network segmentation o paghiwa-hiwalay ng mga systems para hindi madaling makalipat yung attacker. Siyempre, nandyan din ang end-to-end encryption. At pinaka-importante, continuous monitoring. Kailangan nating makita agad kung may kahina-hinalang activity. At dyan napapasok yung mga advanced tools tulad ng Microsoft Defender para sa endpoints at Microsoft Sentinel para sa centralized security monitoring, para mabilis tayong makapag-detect, respond at recover. Okay, so malinaw na yung tatlong core principles. Ngayon, ang tanong, paano natin to i-apply sa totoong buhay? Dito natin pag-uusapan yung tinatawag na 6 pillars of protection. Ito yung mga building blocks ng isang zero trust architecture. So itong 6 na pillars na nakikita nyo, ito yung mga critical areas ng IT environment natin. Identity, endpoints, data, applications, infrastructure, at network. At sa bawat isang pillar na yan, i-a-apply natin yung tatlong prinsipyong pinag-usapan natin kanina. Verify explicitly, use least privilege, and assume breach. Umpisahan natin sa pinaka-foundation ng lahat, identity. Ito talaga ang cornerstone ng Zero Trust. Kasi kung hindi mo alam kung sino yung kumokonekta, paano mo sila ma-verify? Ang central piece dito, syempre, ay ang Microsoft Entra ID. Siya yung nag-authenticate sa users at nag-enforce ng mga policy. At dahil sa Entra ID, nagiging posible yung mga modern ng paraan ng authentication, tulad ng passwordless at yung risk-based conditional access na napag-usapan natin. Next pillar, endpoints. Ito yung mga gamit natin, laptops, mobile phones, tablets. Hindi sapat na kilala natin yung user. Kailangan din nating siguraduhin na yung device na gamit niya ay healthy at compliant sa security standards natin. Dito papasok ang Microsoft Intune para sa device management at compliance policies. Tapos, meron din tayong Defender for Endpoint para protektahan yung device mismo laban sa mga viruses at mas komplikadong threats. Pangatlo, applications. Kailangan nating i-secure yung access sa lahat ng apps, whether nasa cloud or on-premise yan. Para sa cloud apps, meron tayong Defender for Cloud Apps. Malaking tulong to para ma-discover natin yung tinatawag na shadow IT, yung mga app na ginagamit ng employees na hindi approved ng IT. Para naman sa mga luma nating on-premise applications, pwedeng gamitin ang Entra ID App Proxy para siyang secure na gateway para ma-access yung mga yon mula sa labas nang hindi kailangan mag-VPN. Pang-apat at para sa akin, isa sa pinaka-importante, data. Kasi at the end of the day, yung data ang pinaka-asset natin, di ba? Ito yung pinoprotektahan natin. Ang approach dito ay dapat data-centric. Gamit ang tools tulad ng Microsoft Purview, pwede nating i-classify, lagyan ng label, at i-encrypt yung data mismo. For example, pwede nating i-label ang isang file as highly confidential. At dahil sa label na yan, pwede tayong gumawa ng data loss prevention or DLP policies. So kahit sinong subukang i-email yung file na yun palabas ng organization, automatic, haharangin ng sistema. Panglima, infrastructure. Kasama dito lahat, servers, virtual machines, containers, nasa cloud man yan or on-prem. Mahalaga na properly configured at protected ang mga to. Ang Microsoft Defender for Cloud, halimbawa, ay nagbibigay ng secure score at mga rekomendasyon para patibayin yung infrastructure natin. Tapos, nandyan din ang Azure Policy na para siyang guardrail. Pwede kang mag-set ng rules, for example, bawal mag-deploy ng VM na may public IP at aalerto ka niya o ibablock niya yung action na yun. At ang panghuli nating pillar, ang network. Kahit na sinabi natin na wala ng perimeter, hindi ibig sabihin na hindi na importante ang network. Importante pa rin to, pero ang focus ngayon ay sa microsegmentation. Parang paglalagay ng mga pader sa loob ng kastilyo para kung may makapasok man, hindi siya basta-basta makakagala. Dito na natin ginagamit yung mga technology tulad ng Azure Firewall para mag-filter ng traffic at yung Defender for Identity na sobrang galing mag-detect ng mga atake na gumagamit ng lateral movement sa loob ng on-premise network mo. So ayan, nakita natin ang mga prinsipyo at mga pillar. Pero ang pinaka-takeaway dito ay ito. Ang Zero Trust ay hindi isang one-time project. Hindi ito isang produkto na i-install mo at tapos na. Ito ay isang fundamental shift sa ating mindset. Ito ay isang continuous journey, hindi isang destinasyon. Kaya bilang panghuli, iiwan ko kayo ng isang tanong para pag-isipan. Sa 6 na pillars na pinag-usapan natin, identity, endpoints, data, apps, infra, at network,
Saan sa tingin nyo ang pinakamahina o may pinakamalaking risk sa organization nyo ngayong? Pag-isipan nyo yan. Dahil ang pag-alam kung saan ka pinaka-vulnerable, yan ang pinakaunang hakbang sa pag-build ng isang matibay na zero trust strategy. Ayan, sana marami kayong natutunan. Maraming salamat sa inyong oras. At para sa mas marami pang ganitong technical deep dives, huwag kalimutang i-follow ang DX Labs.